kung gusto mo umangat. Kasi kung ano yung experience mo sa buhay yun ka eh. Doon ka doon ka magsusurvive o mag-survive ka o hindi. Depende sa experience mo. Doon ka tatatag o make or break ka doon eh. Doon yun, kumbaga, bibigyan ka ng values ng mga experience mo. Totoo. Yun ang yung pinaka Uy, 4 o'clock na. Umpisahan na natin to. Hello everyone, my name is Miss Pa. I'm your host, ang inyong kakulitan at kakwentuhan. Ayan. Panibagong episode na naman tayo. Palakpakan muna! Energy! Yes. So, for today's episode po, makakasama natin si Attitude Shutterbag ng Paris. Hello po! Hello, good afternoon. Yan. So, bago po ang lahat, gusto ko pong malaman, sino si Shutterbag? Bakit Attitude Shutterbag? Okay. So, yung Attitude Shutterbug kasi, start yan 2009. Pero ako, as a photographer, I started at 2004. So, during that time, wala pa social media. So, ang name ko noon is Ron C. Photography, which is shortcut for Ron Kaligagan. So, di ko binuhin Kaligagan kasi ang haba ng pilido ko eh. So, parang Ronk yun, and then parang Ron C. and then photography. And then, anyway, my name is Ron, short for Ronald, and yung apelido ko is Kaligagan. I'm from Pampanga, Angeles City, to be precise. So, I came here in Paris last 2001, November 27. So, I think I'm 24 years na dito. So, bakit po napunta ang layo nung Ron sa Attitude Shutterbag? Saan siya nanggaling? Paano siya nabuo? Nabuo yan kasi I'm fan of reading yung The Secret. So, inadapt ko kasi yung ng Law of Attraction. Yung, binasa ko yun, yung kay Rhonda Vines, and then pinanood ko yung DVD niya. So, doon ko na yung attitude, more on positive attitude kasi ako. Pag may dumating ng parang negative, I see to it na tineturn ko into positive para mabura yun, kumbaga. And then, kaya yun ang attitude. And then, yung Shutterbug, which is yun ang slang words ng photo eh. When you say it's Shutterbug, it means photography. Okay. Yun na yun. So, sa mga photographers, alam nila yun. Alam nila yun. Oo. Actually, Attitude and Shutterbug yun. But during that time, kasi nag-create ang Attitude Shutterbug kasabay ng Facebook. During that time, di niya inaalaw yung N. Kailangan 2 words lang, parang name lang, di ba? Parang first name and surname. Oo, nung unang labas ng Facebook kasi walang fan page, walang like page yan eh. FB account lang. So, hindi niya kinukuha yung N. So, hanggang naging Attitude Shutterbug na lang siya. And then, yun, which ang target ko noon is yung mga kids. Kasi binyag, Okay. So, kasi may mascot. Kaya naging Attitude Shutterbug pa yan kasi may mascot na ako. Ay, wow. Oo, may mascot ako noon. Pa. So, kaya ang unang logo ko noon is light blue and pink. Kasi ang target market ko is more on kids hanggang 7 years old. Pero nung nag-start ako ng photography ng 2004, yung dinatnan ko dito more on film sila. So, nung ako mag-start na dito, yung unang DSLR ng Canon, yun ang camera ko. Pero ang pinakaunang camera ko is Sony DSC. DSC pa nun, pero hindi siya DSLR. Ano siya, yung mga numeric. Pero nung naglabas na ang Canon ng 300D, yun. Pero ang mahirap lang nun, walang YouTube. So, nag-aral ka, self-study ka, bil ka na libro. During that time, wala pang mga... Yun yung unang camera nyo po dito sa Paris? O may mga dala na kayo before? Wala. Kasi, nung nag-abroad ko, di pa uso yung DSLR. SLR pa lang nun. Mga film pa lang. Magkaiba pa pala yun. Wala talaga. Magkaiba yun. Yung DSLR is a digital
ano na yon. Yung SLR, yung film lang yon. Okay. So, nung naglabas sila ng DSLR, Binili nyo na. oo, yun ang unang-una lang. Nandun pa yun, hindi ko binenta yun eh. Yun ang pinaka-ano ko na. So, bakit napili mo yung photography? Bakit parang, ito yung gusto kong i-pursue? Actually, during college, gusto kong maging photojournalist. So, pero sa Pampanga kasi, walang subject noon. Walang kurso doon. Meron ka, either pupunta ka ng UP Los Baños or sa SLU sa Baguio. Ayaw ng mama ko kasi sabi niya, walang pera sa photo. Mag-accounting ka. So, since siyempre, ako naman that time working student, ang gusto ko lang naman is makatapos ako ng 4-year course ko. So, accounting kayo? Yeah, nag-accounting ako hanggang nagtrabaho sa bangko, nag-manager sa mga fast food. And then, since mas gusto ko yung gala ako, gano'n. So, naging ahente ako. And then, yun. And then, Ahente ng... I'm with the Wrigley's noon sa, ahente ako ng, yung Juicy Fruit Gum. Juicy fruit. Mga double mint. Yung, I love kumbaga it. yung mga classic na, mga chewing classic na gum. chewing gum sa Pinas. Although, medyo mahirap siyang benta dahil medyo mahal sila during that time. Yun ang naging, hanggang sinabay ko yung paggawa ng mga greeting cards. Kasi during my college university days, gumagawa kami ng mga Kapampangan cards. Anong Nauso sa Pampanga yun eh, yung mga handmade cards. Tapos anong nakalagay? Yung parang, let's say, yung 1 month na ibig sabihin 1 month anniversary. Kasi actually okay. yung monthsaries nag-start yan sa Pampanga. Talaga? Kasi kami nagsusupply sa Blue Magic noon sa Yung mga teddy bear. hindi, Ay, no. di. Yung mga embossed card na glue gun. Makikita mo daw 1 month na tayo, gano'n. Actually, Kapampangan dati yung 1 month na. And then, pinauso yung 1 monthsary, 2 monthsary. Ang mabenta nun is 1 to 6 months. Yung 7, hanggang 1 nyo, wala kasi. Nagkakaiwalay na dun eh. Ano na. Kaya minsan na. Kaya mas maraming ginagawa namin yung 1 month. Kasi ang target namin is mga high school eh. Mga anong year ba to? Pinatubudation, mga 91, 92. 1991, mga ganon. Awa So si kaya, McDonald's. 1993 po, kasi ako pinanganak. Hindi ko alam. Kaya Wala ka. naisip ko ano yung Blue Magic. Alam ko po Di yung mo na teddy alam. bear. Sa ano yan, may bear yun. May teddy bear sila na malalaki. Oo. Pero sila kami nagpauso nung 1 month, sorry. yung pupu na laruan, paper mache. Kami supplier So, noon. dahil nga nasa During that time. 1991 pa po kayo. Ako yung nasa... Kaya medyo, sabi ko, okay, baka Okay. nung... And then, hindi mo na dinanay yung mga handmade cards na glue gun lang yun. Pero kung titignan mo, hindi mo isipin na glue kasi pinipinturahan yun eh. Nauna kasi yung parang mga hand-painted lang. And then gusto ng tao yung medyo embossed. So, na-experiment namin yung mga glue gun. Hanggang na-master na. Tapos pinapaint, sinusupply. But, siyempre, mawawala yung trend na ganun. Ang nausong bigla yung avant-garde, yung black and white card. So, yun ang tinarget ko na... Na business nyo. Oo, pero kabaliktaran ng black and white. More on pastel color ako. Oo. So, gumagawa naman ako is computer printing lang. And then, na-supply ko sa Expression, sa hanggang medyo lumaki naman. Yun, sinabay ko sa pag-ahente ko yun. Habang... Nung 1991. No, 1991, that was my college days. So, nasa McDonald's ako. What I'm saying, yung pag-ahente is by year 2000. 2000 to 2001. So, yung ganyang experience nyo, paano kayo anong naging pathway nyo sa pagpunta dito sa France? Actually, wala akong plano mag-abroad eh. During that time, I have my 6 years old, yung panganay ko. Tsaka yung bunso nun is around 18 months nung nag-abroad ako. And then, yung kakilala ko, dati siyang ambassador driver ng isang embassy dito.
And then, after 2 years, kinontak siya. They're looking for another driver. Oh. And then, sabi niya, kung gusto mo, para walang ganong stress, kuha tayo sa Philippines. And then, kinuha ko. Yun, biglaan. In 3 months, nandito ako. Mabilis lang, oh. 3 kasi months. requested eh. So, wala rin problema dun. Yung una, medyo hesitant ako eh. Kasi may business naman doon, na pa ako. Kaya lang pumutok yung 9/11. Yun Sa New York. sa US at During, 9/11 2001 yun eh. So, nag-isip ako, baka pag gusto ko na mag-abroad, mahirap na. So, I take chances. So, I took the chances na So, anong year ka dumating dito sa France? November 27, 2001. Okay. 1 month din ko pa yung yung pranks. Pag sa sweldo ka no, 6,000 gayang kakapal. Puro prank. Okay. So talagang pioneer kayo dito ng ng photography. Sa digital, sa Filipino community. Digital. May photographer na dito pero more on film sila. Nung akong pumasok sa DSLR ako. Pero sila sa film sila. Kasi ang labanan doon is during sa film 10 film, 150 yon sa kasal. 10 film yun, pa-develop nila. And then, yung pa-developing sa Belleville nun, pag pina-develop doon, libre ka 10 uli. So, ang charge nila doon is 150 sa wedding, sa film. €150. Yeah. Okay. Basta develop na yun, bigay na yun. Mura na ba yun that year or mahal na? Well, yung trabaho kasi more on, lang eh. Walang prenup. Oo. Walang preparation. Ceremony. And then may post-nap, yung outdoor shoot, and then reception. And then, since di naman nakikita yung photo, shoot lang yun. No? Walang yun. Oo, kasi hindi naman, pwede mang i-check muna. Wala yun. Then, kaya nung pumasok ako sa DSLR, kasi I think mas cheaper para sa akin. At since gusto ko siya, mapag-aaralan ko ng gusto at medyo modern. Pero ang problema nga doon during that time is walang YouTube, walang tutorial. So, talagang takbo ka sa mga second-hand store na book para at saka mga lumang magazine. Ang inspiration mo doon is magazine lang eh. Titingin ka, dapat ganto. Halos nakasabayan ko sa siguro dito 2004 yes. Pero nag-BBTC na yan si paring Arthur Tolentino. Yun, nagphoto din niya. And then, si paring Toto, first, gusto niya, during... Toto ng... si Toto Yeyen. Yun. Okay. Siya yung maganda kotse no, kaya laging siyang kinukuha na yung bridal car. Naka-RAV4 siya noon na silver, so siya yung laging kinukuha. And then sabi niya, parang gusto ko rin mag-video. Gusto naman niya dati, video. Video lang. Bumili siya kagad ng camera niya. Ewan ko, may mahabang Sony, gano'n. And then, sabi ko, mag-photo ko na lang, sabi ko. And then, hanggang nag-photo din siya. So, yun. Ang mga kasama ko mga makeup artist noon, si Nadine, Ding Biyahe. Di mo na siguro kilala. Pero, existing pa, nagugupit pa siya hanggang ngayon. Okay. Sino pa? Sina Sherwin. Parang yun, yung photographer din po. Hindi, yung iba yun. Si Erwin. Si Erwin. Yun ang gugupit. Sina Sherwin, nakasama ko yan sa Trigger Happy tsaka yung F-Pop nung nag-create na ng si paring dito. Stephen ng photography group. I think 2009 yun during Facebook time. Aware po ba kayo na na ang tawag sa inyo is photo booth ng bayan? Actually, inano ko yon kasi gusto ko maging pangmasa yung attitude shutterbag. Kaya ginawa ko yun. Pinaulit-ulit ko lang sa social media yon, sa social network, para tumatak sa tao yung photo book ng bayan. Kasi nga, ang target ko is, ayoko siyang maging parang social. Gusto ko maging pangmasa siya, maging siyang household. Kasi, pagdating ko, yung inano kong photo booth, di nila alam yan eh. Hanggang gusto ko maging parang kailangan tuwing may event, parang sound system, kailangan may sound system tao, kaya kailangan may photo booth tayo. Kaya nga, ang ko doon, during that time is,
photo booth fan party. Parang kahit kasi dati di pa gaano uso yung MC eh. So ang ginagawa libangan ng mga bisita, yung photo booth, yung photo booth. During that time hindi pa unlimited kasi mahal yung print, mahal yung tinta, yung Canon selfie, mahal. Pero yung presyo namin, isipin nyo until now, €200 ako. I 200. started from €200 2011. Hindi mo siya pwedeng, gusto mo siyang Hanggang itaas. ngayon po, Sa 200. photo booth Oo, sa Okay. photo booth. Pero that's 1 hour duration? No, 2 4 hours yun. Ay mura nga. During that time, kaya, so, kailangan kang mag-innovate na medyo yung pasok sa bayan ng Pinoy. At the same time, kahit pa paano may kita ka. So, sinubukan ko yung inkjet. Yung sa pang-print na. So, and then, ginawa kong malaking papel para pwede akong mag-unlimited. Kasi pag nagpa-photo sila, 4 sila, minsan may ka, bibigyan mo bang isa lang? Lahat yung gusto may kopya. Oh. Di ba? Ganun, kami pag halimbawa may event, napunta kami, may birthday, may kasal, na family, yun ho ang lagi namin ginagawa. Ay, picture muna tayo doon, punta tayo sa photo booth. Bago kumain, photo booth muna ang pupuntahan. Parang yun ang pinaka-main event sa event. Yun ang mga Yung magigiliw. photo booth. Kaya minsan yung MC binabawal. Patayin yung muna yung photo booth. Kasi nakakagulo na minsan. Kaya, Pero yung may mga photo booth na, ewan ko, yung mga inatin na naming event kung isa sa inyo doon. Basta pagka, ang sasabihin sa amin nung nag-ooperate, isa lang sa isang tao, 4 kami. yung sa amin, Sasabihin namin, so, 4 na shots. Ngayon, nakuha namin. kasi sa amin, basta unlimited yan, lahat may copy. Minsan, nagka-problema dati, nag-fade siya dahil sa papel. Kaya, pero, kailangan maghanap ka ng ibang alternatives na hanggang maaari, wag siyang mag-fade. Kaya, hanap ka ng ibang brand. Ibang technique, ibang ano. Yun ang talaga. Para lang masatisfy mo yung, at the same time, maging worth it ka sa mga, sa mga community natin Filipino. Pero, siguro hindi naman pagka-racist, no? Pag hindi Pilipino, medyo iba yung presyo. Yung, yun, yung sinasabi nilang Pinoy price. Ano yun? Tsaka kasi, sa business, you have to know your target market. So, Exactly. magkano ba So, sweldo? ang target market nyo po talaga is Filipino. Nung nag-start ako, So, hindi po kayo nag-i-stay lang sa isang target. Kasi ang target market nyo mostly is is Filipino. sa Filipino community. Pero syempre, medyo kung nakikita mo nang medyo kaya mo na yung market na yon at medyo nasasaturate mo na yung ano nila. So kailangan upgrade ng konti. So pagdating sa mga hindi depende kung halimbawa sa wedding. Pag yung isa is Pinay, yung isa is French, lagpas ng konti yan. Pero kung both French, iba yung presyo. Let's say sa wedding, sa package. Kung Pinoy yan, is kung sa Mary lang is 900 package photo Magkano? booth €900 900. coverage video. Walang video yun, Photo lang. photo and photo booth, Photo and photo booth. pero 900 kasama na euro. lahat yun, preparation, Prenup. prenup, May post na sa pa? Mary lang, sa Mary ang May post-up post is na pa? after ceremony lang Okay. that will be about 30 minutes lang. And then sa Mary, iba pa yung sa wedding, ay iba pa yung sa church. Pero pag French yun, yung 900 na yun, nasa 1.6. So, iba yung price. Kasi nagbe-base ako sa sweldo ng mga kababayan natin. Minsan, siyempre, 1.5, which is basically, yun ang net ng ano, di ba? So, doon lang ako. Yung sa akin naman is not too expensive. Hindi masyado mura. Nasa gitna lang. Pero yung ginagawa nyo po, talagang photography lang, walang videography. Wala. I have my friends who's doing o kaya si Nanico. Kaya talaga nag-focus na lang kayo sa photo booth and photography. Yeah, yun na lang yung ano ko. Kasi, medyo mahirap ang multitask eh. Medyo may mako-compromise. Kaya ano. Nasubukan nyo na may client na sinasabi, pagka picture nyo, sendan mo ako agad ng kopya. Ayun, marami. Kaya nga sa una pa lang usapan, let's say, kung event yan, ang estimated delivery is within 30 days after the date of event. So,
It's either mapapaaga ng 30 days yun o within 30 days. Kaya bibigyan ko siya ng period kasi it will depend kasi kung Kasi may mga client excited. oh, diba? marami. Pero ganun pa mas, sinabi mo ng ganun, after, kuya, pwede pasilip. Yung Yung silip, okay lang. Oh, yung silip. Sabi ko, di ko pa naayos, di ko pa napili. Bukas, try ko. Sige, gano'n. Pero pag sinabi mo ng isa, no, kukulit na naman. Lahat, sunod-sunod na. Pero, ano mo lang, kailangan medyo, pasensya, medyo laruin mo lang. I mean, makipag-ano ka lang, pagbigyan ng konti. May rights ba ang client na pumili ng picture nila? Kasi What do you mean napipili? normally kayo nagpipili ng i-edit tapos isasend sa kanila. No, ako kasi, basta ang sa akin is, let's say, depende ako. Kung turista kasi yan, kung may limit kang 80 shots lang, 80 photos, not 80 shots, ako nang pipili doon. Okay. Pero pag sa event naman, halos binibigay ko lahat yung after calling after ng pili ko. Yung bibinigay, so bahala na sila kung ano yung gusto na. And ako kasi nagbibigay on 3 sets of color grading. May yung natural, may aesthetic, tsaka yung black and white. So, same photos but different color grading lang Yes, yun. yes. So, para baka mas gusto nila yung medyo parang rustic ang dating. Gusto nilang black and white, at least may choice na sila. Pero nandun yung natural. So, Ito bang rate mo sa tourist? It's yung sa tourist ko, same? iba. Ang tourist ko is per 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, tsaka 2 hours. ang 30 minutes magkano? Ang 30 minutes ko is, ang 15 minutes ko is 50 euro. Okay. Ang 30 minutes ko is 80 euro. Ang 45 minutes ko is 120 euro. Pero, yung 50 euro na 15 minutes, 15 minutes. it's 10 photos yun. Atin lang, pero like, shot Good. ng shot. Pero, Shot ako na marami, Ah, ah. pero pipili ko the best. Yung ano doon. Pero sa 15 minutes yun, isang location lang yun. Baka Oo, isang tayo lang kulang yun. yun, no? Kulang yun. Kulang. Kaya mo kasi kinukuha nila, kaya may option lang. Pero yung iba kasi yung talagang DIY lang sila, instead na mag-selfie sila, kukuha sila. Kuha At na least sila. meron lang sila ng ano. Yun Na, ang ano. oo, at- Mostly nakukuha ko naman yung sa 2 hours. Sa 2 hours ko kasi is 250. Ano na yun. Pero mananawa na rin sila nun. oo. Tsaka pag later on, hindi rin naman upload lahat. Hindi. Kasi pipili lang din sila dun sa Pero napili. sa mga tourist kasi, once, kaya nililimit ko sila ng photos na binibigay. Pag binigay mo lahat, kahit magaganda yan, dahil makikita nilang marami silang choices, parang nananawa sila. Kaya kailangan, limited mo silang bigyan. Let's say, kung 2 hours yun, bigyan mo sila at least 80 to 90 photos. Okay na. Bawat, siguro bawat location, bawat ano, bigyan mo sila ng 5 or 8 of sets. So, the more na limited yung nakikita nila, mas na-appreciate nila yung photo nila. Pero, alibawa, isang location lang. 20 shoots yan. Different angle lang. Pero parang nananawa sila. May point ka kasi yung pagka binigay mo sa kanila lahat ng photos dun sa let's say 15 minutes or 30 minutes na shoot, pag nakuha nila lahat, mananawa sila. Kaya parang kung ako rin mag-photoshoot, pag nakita ko na lahat, parang sa dami, anong i-upload ko dito? At the same Kung time, lahat magaganda. hindi lang ma-appreciate yung makakita lang silang hindi magandang shoot doon. Ang pangit ng shoot mo. Ang pangit ko dito. Ang pangit ng shoot mo. Ang taba mo dito. Ang taba ko dito. Pero may technique ng pagpataba o medyo... May client bang ganon? Ang taba ko. Sabi mo, papayatin mo ako dyan. No? Pwede naman. Kaya lang, medyo laging malayo yung shoot. Laging sa baba ang shoot para tumatangkad. Malayo. Kaya medyo tinatago mo, pinoprogram mo ng konti. Para kung medyo malaking braso, iprogram mo. Para mahati yung braso. Dapat pala may ano na ngayon, warning bago mag-book na. Warning, if you want to look skinny, May isang photographer. diet 30 days before the photoshoot. May isang photographer dito, nag-post yung sabi, pinataba mo naman daw. Sumagot yung photographer, hindi naman ako magician, madam. So, tama naman siya, pero rude yun para sabihin mo sa client mo yun. Although may katwiran. Kung akong photographer, sa loobin ko na lang yun. Pero, hindi ko nasasabihin na papahiya yung photographer na gano'n, yung Client. nag-post. Although, pinost noon client. So, siguro natigger yung isang photographer. Pero, ano yun para sa akin negative yun ano yun Kung nag-grant yung client, okay. Ako, lagi pag nag-grant ng client,
hindi mo na ma-please lahat eh. Yes, exactly. So, pag medyo may nagrana, ganito, o sige po, kung sa tingin nyo, hindi maganda yung shoot sa inyo, ano nyo yan, opinion nyo, re-respetuhin ko. Kung gusto nyo, i-refund ko kayo, walang problema. Ikaw na mag-o-offer Oh, naman. para wala na, and they can keep the photos if they want. So, walang problema yon. Para, kahit lugi ako, anyway, ang puhunan ko naman dun is yung time at pagod ko. Wala naman akong costing. O, siguro, parking tickets or what. Pero, para din na lumaki. I mean, so, ganun talaga. Yeah, Para, at the same, na lang. anyway, pwede ko nang bawin sa iba yun, di ba? Ganun na lang yung mentality ko. Tsaka yung parang iwas na rin sa stress, dadalhin mo pa. Oo. Okay na. Yung, Kung yun yung yung ka magkakasakit sa stress. Okay, so kung ano po, may mga nagsisimula pa lang sa photography, yung mga gusto ring mag-photo booth, ano yung maa-advise nyo sa kanila, sa mga nag-uumpisa pa lang? Sa photo booth muna. Kung magbi-business ka ng photo booth, kailangan siguro mag-start ka as photographer or learn photography first bago ka mag-start ng photo booth. Kasi may mga settings yan eh. So, kung ginawa mo ang photo booth as business lang, wala kang idea sa photo, mahirapan ka. Kasi kahit photo booth yan, there are settings ba? Parang normal ano lang yan. Kung baga ginawa mo lang siyang automated. At the same time, nandun pa rin yung pagka-creative. Kasi, hindi porket marunong ka sa graphics, kung wala kang creative, hindi ka creative enough, hindi mo ma-imagine kung anong lalagyan. Automated na ba yung photo booth nyo ngayon? Or, I mean, yung automated, yung pinindot mo lang siya, 3 shots, print agad. So, ano siya, unlike pag hindi mo, parang wala lang photographer. Ganun lang yun. Tethering lang yun. Actually, ang photo booth is like a tethering, ano lang yun eh. Yung transferring agad lang sa computer, yung ano. But, nilagyan lang ng template. So, yung ano doon. So, kung hindi ka nag-start as photographer, di mo maintindihan yun. So, in order to start your photo booth business, you have to be a photographer or videographer at least. Kasi, para talagang ano ka. Oo, yung kasi settings mga doon. settings, kulay. And then, sa mga aspiring photographer naman, anybody can start as photographer naman eh. Sa cellphone. Lahat pwede. As long as tinayo mo ang pagiging photographer mo, wag mo siyang tatayo as business agad. Kailangan gawin mo muna siyang hobby. And then gawin hanggang maging passion mo siya, pero kahit passion mo na, kailangan meron ka pa rin compassion sa passion mo. Kasi iba yun eh. Dapat may compassion. Kailangan may passion ka. Kung may passion ka, dapat bigyan mo din ng compassion yung passion mo. Kasi kung hindi, mabe-burnout ka. Ayan, number Hindi one. ka na mag-e-enjoy, mawawala na yung excitement. Na-burnout ka na eh. Oo, kasi once na yung isang ginagawa mo, tinuring mo na siya as a job, then burns out is coming na. Ano na yun. Mabe-burnout ka na kasi parang normal job mo na lang eh. Yung parang hindi ka na nagiging masaya. Parang gusto mo lang mag-shoot dahil kailangan, ganon. Yung parang ganon. And then, focus lang. As long as start ka sa pagiging hobby mo siya. Kasi wag kang bili ng upgrade ng Tapos gamit. hindi mo pa talaga na-focus ng maiging maintindihan. Oo. Kasi year 2011 o 12, nauso yung ginagawang kwintas yung DSLR. Kahit sa Pilipinas, bibili lang sila ng DSLR, parang pamporma lang. Para masabing photographer sila. Ang mamahal ng DSLR. And then, yun, pag ginawa mo siya as business agad, na hindi mo muna siya ginawang as your hobby or passion mo talaga, gagastos ka lang at the end, hinto ka. Marami na ako sa experience ko, marami na. Ako na lang siguro natira sa mga kasabayan ko dito. Na photography rin. Oo.
halos ako na lang yung active. Nag-shoot sila paminsan-minsan, pero iba na yung ano nila eh. Line of Oo. Ako yung kasi, mga target. ito pa rin, nung nag-resign ako sa work, dito ako nag-focus na totally. Ano yung pinaka-last na job mo bago ka nag-focus sa photography? Yung pa rin, isang ambassador driver ako. So yun yung pinaka-last, then Oo. going to... Pagdating ko dito is work ko is ambassador driver na. Pero hindi naman mahirap ang pagiging driver ng ambassador. May time consuming siya masyado. Pagod. Hindi ka pagod physically, pero yung maghapon kang walang ginagawa, kundi mag-isip, magkakaintay sa amo, hindi mo alam kung may dinner pa siya o what. Kasi although may agenda yan, minsan may personal lakad sila. Kumbaga parang broken schedule. Hindi siya broken schedule. You have the agenda of the ambassador for the whole day or a whole week. Pero minsan may mga personal siyang lakad. Ronald, may dinner ako with some friends. So, drop mo ako ng 6 p.m. and then labas tayo ng 8 p.m. So, you have to, hanggang 12 ka nun. And then, at the same time, bukas na naman, maaga na naman. Hindi ka rin makakapag-set na okay, may gala ako ngayon. Kasi mauuna mo na yung schedule ng ambassador. Hindi ako gumagawa ng appointment ko during my work day. So, kasi nga, hindi mo alam kung anong oras tapos mo as a driver. So, dapat, pag may pahinga ka, talagang i-take mo yun as pahinga kasi pag driver, syempre, hindi ka pwedeng antok-antokin. Within Paris lang naman yan. Ang problema lang talaga, lalo na nung nag-start ako, wala pang YouTube, wala pang cellphone na. Hindi pa uso mga TikTok. Wala kang form of entertainment, di ba? So, anong ginagawa nyo para malibang habang naghihintay ng Dito ako natutong uminom ng kape. Dati, sa atin, mainit kasi, di ako coffee drinker. Dito ako nakaka 10 cups a day of coffee. Siyempre, kailangan gising ka dito sa ko natutong manigarilyo talaga. Kasi, lalo na pag winter. Lalo pag wala kang kasama. During that time, hindi pa unlimited call. Hindi ka pa pwedeng babad-babad. Ang pwede lang nun is may card ka. Nakakita ka ng phone booth. Tawag ka Pinas. Yun lang ang libangan. May phone booth pa dito. During yun? Card yun. Hindi yun dinaan yun. Hindi na. Talagang pioneer na. Sino ninyo baka dinaan niya pa yung mga Quiapo card, yung mga Manila card? Small world. Yeah, small world. Pero yung yung ambassador siya ng Yung unang amo ko ambassador ng Guatemala. And then second, tumagal ako sa ambassador ng Palestine. I've been working with them for almost 14 years. And then lumipat ako ng embassy ng Jordan. 6 years ako doon. And then last is sa Embassy of South Africa. Yun ang pinaka-last embassy na pinasukan ko. Ano yun? Pag maglilipat-lipat ka, nag-a-apply ka pa na? O sila ang magre-recommend? No, mag-a-apply ka. Mag-a-apply ka. And then, yung CV mo, titingnan nyo. Kasi during that time, yung paper, yung ID ko is character special. So, parang diplomatic card. Yun yung papel ko. For 23 years, last year ko lang siya pinalitan. Alam nyo yung card special na tinutukoy ni Attitude Shutterbug. Yung kulay dilaw, na parang papel lang na laminated. Yeah, tama? Ganun lang yan. So, hindi siya yung parang mga typical na carte séjour. At saka, pagka gano'n normally, hindi ka pasok sa regime general. Yung mga may carte vital, gano'n. Depende yun. Kasi yun, yung decision special na yun, ang nagbibigay yun is Ministry of Foreign Affairs. Ministre du l'Étranger. Siya yung nagbibigay nun. Hindi siya prefectural card. So, kaya nga, pag halimbawa, sinita ka ng pulis, yun ang pinakita mo. Wala yung pangalan mo sa database nila. Kasi yung pangalan mong yun, nandun sa database ng foreign minister. So, hindi nila makikita yan. Ang makikita lang ng pangalan mo, yung lisensya mo. Kasi under prefectural administration yun. Pero yung character special, ang magbibigay nun, yung foreign minister dito. Sa request ng embassy mo. So, ano yung way mo para ma-renew mo siya in another? Anong hawak mo ngayon? Ngayon is waiting pa ako dahil nagpalit nga ako ng seizure to a prefectural card. So, Be prevent na? I hope. Anything basta mapalit lang yun.
Kasi pagka ganun, sila ang magre-renew, sila ang may power to renew. Yung dati kasi, basta parang, ano yan, Oo, bandita parang, lang. oo, Ano ano lang, lang bigyan siya, mo lang, oo. wala yung ano dyan. As long as nandun ka, tuloy-tuloy yan. Ang kagandahan lang, no, may immunity ka. Tama. Yun yung, Pero, and then kung declare ka naman, may cartivital ka din naman. And then, declare mo lang sa ampo na kinikita mo. Pero exempted ka sa ampo. But you have to declare it. yes, sa URSAF. So, yung business mo, nakadeclare siya sa URSAF. Sa ngayon, naka-ano siya as URSAP kasi auto-entrepreneur siya. Yes, Ayan, okay. yung ano siya doon. At least, kahit na papaano meron kang, ikaw nagde-declare mismo Oo, doon yun lang. Kahit pa sa paano. income nung business. Oo. Kasi yun lang, as of now, yan ang bread and butter ko eh. May pamilya ka ba dito kasama? Separated ako sa wife ko. And then, I had a family here. Nagkaroon ako ng anak dito. And then, separated na rin ako. And the other photographer, yun ang girlfriend ko. So, yun ang kasama. Photographer din. Well, So, actually, singer yun. So, since artist naman siya, singer, tinuruan ko siya mag-photo. Nagustuhan naman. So, kaya meron ka ng parang assistant sa kaninang after, pag-manage. yung afternoon, sa kanya ko binigay, sabi ko, mag-attend ako ng photo booth. At may podcast, sabi ko na, ano na, kaya yun. Binigay So, ko siya yung naiwan sa isang event. Oo. May event kasi si Shutterbug ngayon. So, iniwan niya para saglit, para tayo ay mapaunlakan. Siya yung nag-ano doon. So, siya yung, pag nagsabay ng dalawa, sa kanya yung isa. So, photo booth lang yun or hawak mo rin yung photography dun sa event na yun? Yung sa ngayon is photo booth lang. Okay. Ano lang, small gathering lang. So, dito kasi sa podcast namin, bago kami magtapos sa aming mga podcast, Okay. may mga hinihingi akong one word to describe your life right now, but in French. In French. How would you describe your life? Siguro, magnifique. Ay, magnifique. Gusto ko yan. Kasi, ups and down ng buhay ko dito. May mga taong minsan parang hindi sila masaya-saya. So, kasi ako dito, na-set up na ako dito during my, that was about, siguro, 2007. That's why I stopped photography for a year muna during that time. Tumigil ka. Hindi ako, sa event. Parang sa event. Sa event. Pero yung photography kasi pag start mo na kung tagang passion mo yan. Tuloy-tuloy. Hindi ka mag-event pero magpo-photo ko, pwede ka mag-street photography or anything. So marami, yung buhay ko dito may ups, may down. Kaya sabi ko kailangan kailangan maging lesson lahat ng down mo para pag mag-up ka uli, huwag ka na mag-down uli. Kailangan you have to learn your lesson. Okay lang madapa pero kailangan mong matuto. Yun. You have to learn yung lesson ng pagkadapa mo para pagbawi mo, medyo matibay-tibay ka. Kaya magnifique talaga. Oo. No? Pero nag-aral ka ng French dito? Hindi. Kasi everyday, ang kausap ko ang ambassador, speaking English sila. Mas nauna pa ako natuto mag-Espanyol kasi yung amo ko is from Guatemala, Spanish. Tayo Tagalog, di ba? Mas madali silang intindihin kesa sa French. Yung ibig sabihin, ngayon, medyo parle Espanyol. Ano din, pukito. Pero sa French naman kasi, natuto ko sa anak ko. And then at the same time, I download na yung some applications, yung Babel, which is mura lang, naghihintay ng oras, yun, pinakikinggan. At the same time. And then, kailangan mo apron every day. At least, kahit pa paano, nag-integrate ka. Oo, kailangan. Kahit tawanan ka o karabaw, at least matututo ka, di ba? Kung hindi mo susubukan, di ka matututo. So, bilang photographer, ano yung pinaka-best tourist spot na kinukuhanan mo para sa'yo? Para sa akin, actually, ang pinakagusto ko yung likod ng Sacre Cordon. Meron akong isang area doon. Iskinita lang yun. Never pa akong nakapunta doon sa likod ng Sacre Cordon. Actually, may mga parang graffiti. Pero hindi naman siya totally graffiti. Yun naman, yung makikita mo lang yung bubong nung doon. Yun Pero maganda. Talagang okay siya para sa para sa akin. Para guys, para sa akin. likod daw ng Sacre Cordon. Meron doon sa baba. Photographer Kung galing ka doon sa Pink Restaurant, going up, makikita mo yon.
Meron siya. Tsaka may oras na maganda. So, anong share mo na? Siyempre, laging maganda yung yung golden hour na yun. O kaya yung sa yung blue hour sa umaga. Diba? Yun talaga ang the best. Yun ang the best. Kasi sa Eiffel Tower, pag medyo sunny, problema namin yan Siya parang nag-ibang nagko-contrast. kulay. Nag-ibang kulay niyan. Pag summer, ang Eiffel Tower, around 8 p.m. or 9, dun siya as in totally chocolate brown siya na Pero Anong oras? Around 9, yung pa-sunset na. Okay. Yung, hindi pa naman totally sunset, pero kasi medyo yung sun nandito siya. Unlike pag talagang sunny, parang itim ang Eiffel Tower. So, nagiging, yung shadow niya, pag pinauto mo siya, itim siya. Oo. Or pag medyo pagi siya, magbu-blue. Nagbe-blend siya. Oo. Nag-iiba siya kasi yung shadow niya mismo, tinatakpan siya nung kulay. Kaya nawawala yung kulay niya. Pero pag gumanon yung araw dito, medyo lalabas yung kulay niya pagka light brown niya. Yun ang pinakamagandang niya actually. Bilang photographer, bet mo ba yung umuulan or nag-i-snow? Yung snow. Yung umuulan, medyo delikado sa camera yun eh. Pero yung snow, medyo okay pa. Okay pa. Yung ulan, mapapraso mo siya. Pero mas prepare ko yung snow. Mas okay. Maganda yung mga lights. Maganda yung yung natural lights, mostly magaganda. Talaga yun. Yung doon talaga. Yung nabanggit mo nga pala kanina, sabi mo taga Pampanga ka. Kasi may mga previous din kaming nag-guest dito, tapos Kapampangan din. May natira, yun tinatanong, may natira pa ba sa Pampanga? Kasi parang mostly Kapampangan nandito na. Ang marami dito is, yung sa part ng Pampanga is Guagua and Mexico. Mostly nandito talaga. Pero sa part namin, sa Angeles City ako. Bilang lang kami dito, wala man kami 100. Siguro, yung mga na-meet ko dito, 15 lang siguro. Yung mga ba kayong tawag nila doon? Yung pagka-fiesta? Wala. Yung mga yung sa Guagua, yung mga Apalit, yung mga So, karamihan dito, Guagua tsaka? Mexico. Marami sila. Silang marami dyan. Pero pansin ko sa mga Kapampangan, sila, talagang matyaga. Yung, kasi parang mahilig kayo sa magtayo ng business. Yung sa pot-pot, Kapampangan siya. Ikaw, Kapampangan ka. Yung, parang mostly ng mga na-encounter ko, talagang sila. May-ari ng Pinoy Store, Kapampangan din. Yung unang, yung pangalawang, ang unang Philippine store dito, si Ate DC, and then, yung alos Kapampangan, yung ilang Philippine store dito na Kapampangan, 3 yata o 4. Kaya pag dito sinasabi Kapampangan, sipog to. Alos naman dito masisipag. Lahat naman. Kaya lahat naman masipag. Oo, ang lang naman kasi minsan, depende lang dun sa naging buhay mo siguro kung gusto mo umangat. Kasi kung ano yung experience mo sa buhay, yun ka eh. Doon ka doon ka magsusurvive o mag-survive ka o hindi. Depende sa experience mo. Doon ka tatatag o make or break ka doon eh. Doon yun. Kumbaga, bibigyan ka ng values ng mga experience mo. Totoo. Yun ang pinaka-the best doon. Yes. Thank you, Attitude Shutterbag, ang photo booth ng bayan. Pwede po kayong mag-promote kung may gusto kayong i-promote. Basta sa tuwing event, para maging masaya ang event nyo, call lang po tayo sa Attitude Shutterbag para sa photo booth nyo. Ang photo booth ng bayan. Yes. Okay. Maraming salamat. Okay, thank you. Kaya mo nang bahala doon ninyo, Galing.